kasaysayan, kababalaghan, politika, current events, at iba pa. Huwag magpahuli, ating alamin. Tuklasin dito sa Historiador Filipino. Hindi lang simpleng sasakyan ng jeepney, ito ang gulugod ng pang-araw-araw na buhay ng mga Pilipino sa loob ng maraming dekada. Pangunahing transportasyon ng masa. Halos lahat, estudyante, manggagawa at tindera ay umaasa dito araw-araw. Ang jeepney ang minsay naging taga-ugnay sa mga komunidad. Mula baryo hanggang syudad, jeep ang nagdurugtong sa buhay ng tao. Bago pa sumikat ang jeepney noong late 1940s, noong panahon ng Kastila, ay kalesa ang pinakaunang popular na pampasaherong sasakyan sa lungsod. Ito ang parang taxi noon. Noong panahon ng mga Amerikano, dito na nagkaroon ng tranvia o streetcar system. Ito ang parang modernong LRT pero nasa kalsada. Pinapatakbo ito ng Manila Electric Railroad and Light Company at sumikat noong early 1900s. Pero noong maganap ang Battle of Manila noong 1945, ito ay nasira at hindi na muling nakabalik pa. Nang magtapos ang digmaan ay maraming naiwan ng mga military jeeps ng mga Amerikano sa Pilipinas at dahil kulang ang pampublikong transportasyon noon, kung kaya't ang mga Pilipino ay naging malikhain, binago nilang disenyo ng mga naiwang jeep ng mga Amerikano, pinahabang katawan, nilagyan ng bubong at upuan sa likod, ginawang pang maramihang sakay at dito na ipinanganak ang tinatawag na jeepney. Ang jeepney ang naging pangunahing transportasyon ng masa, simbolo ng kulturang Pilipino. Binansagan nila itong hari ng kalsada. Milyon-milyong Pilipino ang umaasa dito araw-araw. Ilang kilalang gumawa at nag-assemble ng jeepney ay ang mga kumpanya sa Luzon, kagaya ng Sarao Motors at Francisco. Sa ibang mga lugar kagaya ng Visayas ay may kani-kanilang mga bersyon ng mga sariling gawa ng jeepneys. Isa sa may pinakakaibang disenyo ay ang mga jeepneys sa Iloilo. Hindi ito tipikal na jeep kung tingnan, dahil kung ano ang nauusong mga bagong labas na kotse, ayun din ang ginagawa nilang hitsura, kaya may katagalan ng paggawa kumpara sa mga tradisyonal na hitsura ng mga jeepney kagaya ng sa Luzon. 2017 nang simulan ng gobyerno ang PUV Modernization Program sa ilalim ng Department of Transportation at kanilang ipinagbawal ang mga lumang jeep na may edad 15 pataas. Hindi na ito pwede pang marehistro. Kailangan i-phase out ang traditional na jeep at palitan ng modern units. Hindi man literal na ipinatigil ang paggawa agad, pero humina ang demand sa traditional jeep. Maraming manufacturer ang nagsara o nagbawas ng operasyon. Ilan sa mga dahilan ng gobyerno kung bakit ipinatupad ang modernisasyon ay dahil sa kaligtasan. Halos lahat ng jeepneys noon ay walang seatbelts at takaw raw sa disgrasya. Matindi ang usok na ibinubuga noon ng mga traditional na jeepneys na may lumang mga makina na gumagamit pa ng diesel. Hindi man kaagad na nawala ang mga traditional mga jeepneys, pero malaki ang ibinawas na numero nito dahil sa pagpasok ng mga modern jeepneys. Hindi na rin kakayanin ng mga may-ari ng jeepneys na ipaayos ang kanilang mga units para makasabay sa mga makabago, kaya ang ilan sa kanila ay minabuti na lang na tumigil na sa pagpasada. Kahit matindi na noon ang init sa biyahe, pero masaya pa rin ang sumakay sa jeepney. Dahil sa walang aircon ay mas murang pamasahe dito. Kahit sa ang kanto noon ay pwedeng pumara ng jeep. Isang jeep ay maramihan na ang nakakargang pasahero, kaya naging cultural identity ito ng Pilipinas. Ilan sa mga hindi malilimutang mga nangyayari kapag sumakay noon ng jeep ay ang salitang bayad at para. Ganon din ang pagpasa ng bayad mula sa likod hanggang sa harapan papunta sa driver. Idagdag mo pa ang ilang mga nakasabit sa jeep ng mga pasahero. Kahit siksikan, magkakadikit ang mga tuhod at minsan ay kalahating upo na lang ay ayos pa din. Naging normal na lang itong bahagi ng buhay noon kapag ikay sumasakay ng jeep. Sa ngayon ay may mga mangilan-ngilan pa namang mga jeep na bumibiyahe, pero alam naman natin na mas komportable tayo na sumakay sa mga modern jeepneys ngayon dahil sa may aircon, kaya madalas ay iniiwasan na ng ibang pasahero ang sumakay sa jeep kung hindi man lang sila nagmamadali. Habang lumilipas ang panahon ay paniguradong balang araw ay tuluyan na ring maglalaho sa ating mga kalsada ang mga jeepneys na ito, kagaya ng paglaho ng mga kalesa at tranvia noong araw. Kaya habang may nakikita ka pang mga jeep sa kalsada ay lubos-lubusin mo ng masakyan ito. Ikaw, nalulungkot ka na rin bang makita na ang mga dating hari ng kalsada na jeepneys ay dahan-dahan nang naglalaho?
Kung gusto nyo ng mga ganitong klaseng videos, panoorin, pindutin ang notification bell, mag-subscribe at i-share sa mga kaibigan. Maraming salamat po. Hanggang sa susunod dito sa Historiador Filipino.